Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, so we are here again, okay, to share the Word of God. Alright, at kamusta po kayo? Yan, so comment lang po kayo if you have a question at pwede ka rin po kayong ipag-pray. Okay po, kung gusto nyo pong mag-comment, okay, at maipag-pray po namin kayo. Alright, so ngayon po ay nasa Mark chapter 2. Alright, so salamat sa pagsama ulit sa pagbabasa ng Bible. Okay, so masarap na magbasa ng Bible. Alright, so kung sakali, okay, so kung gusto nyo basahin yung aking topic today, okay, pwede nyo pong buksan yung Mark chapter 2 verse 1 hanggang 12 if you have a Bible. Alright, so sige, sana tayo sa pagbabasa dito sa Mark chapter 2 verse 1. Ang ating topic ay pinagaling na Jesus ang paralitiko. Alright? Verse 1, pagkalipas ng ilang araw, muling pumasok si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita na siya ay nasa isang bahay. Kaagad na nagkatipon ang maraming tao, kung kaya wala nang matayuan kahit sa may pintuan. Kaya ipinangaral niya ang salita sa kanila. Okay? At pumunta sa kanya ang 4 na lalaki na dala-dala ang paralitiko. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya nga binagbag nila at binutasan ng hubong sa tapat niya at inuhugasan ang higaan kung saan nakaratay ang paralatiko. Alright, so this verse 1 hanggang 4, makita po natin dito na ang Diyos po ay nagpapagaling that time sa isang bahay at sobrang dami ang taong pumunta. Bakit? Because ang ibang tao ay gustong gumaling. Okay? Dahil that time, okay, nakita nila na effective. Okay? At ang Diyos talaga ay nagpapagaling. At dito sa verse 4, merong pumunta, okay, 4 na lalaki na ito ay dala-dala nila ang isang paralitiko or isang merong sakit, okay, na nakahiga. At nung sila ay hindi sila makadaan dahil sa madaming tao po, okay, sila po ay gumawa ng paraan, nagbagbag sila or binutasan nila, okay, yung gilid ng isang bahay, pwedeng ganon. Okay? Para lang makapasok or maipasok nila at maipakita po nila sa Panginoon yung isang merong sakit na nakaratay. Okay? Na paralitiko. In verse 5, nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Okay, so this time tayo po ay may mga kasalanan. Okay? So, sometimes, we have a sin. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Okay? Because of the sin, okay, nagkakaroon ng consequence. Alright? At tayo po ay hindi nangungusap yung Holy Spirit. Okay? So, kapag tayo ay ligtas, kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, okay, meron po tayong kakaharapin na consequence. Okay? Pwedeng papaluin tayo ng Panginoon kasi hindi natin sila sinusunod. Kasi ligtas na tayo eh. Tinanggap na natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. At dahil tayo po ay anak ng Panginoon, okay, possible po tayo na paluin because we create a sin na ayaw ng Panginoon. Diba? So, lahat tayo nakagawa pa rin ng kasalanan. Kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Okay? Kaya minsan, hindi nangyayari yung ating plano kasi kasalanan natin. Kaya ang kailangan po natin ay magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ay nagpapatawad naman po siya. Okay, this time, merong isang sakit na paralitiko na nakaratay sa higaan. Ang sabi ng Panginoon, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Okay, so we are blessed because we have
a Jesus Christ, our Savior, na kapag tayo po ay humingi ng tawad, ay papatawarin na po tayo agad. Kung nakita ng Panginoon yung ating puso, papatawarin po tayo ng Panginoon. Kaya, dito, sinabi niya sa isang paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." And verse 6, "Ngunit ang ilan sa mga eskriba na nakaupo roon ay nagbigay katwiran sa kanilang mga puso." Verse 7, "Bakit naglalapastangan ng ganito ang taong ito? Sino ba ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Verse 8, "Alam kaagad ni Jesus sa kanyang espiritu ang pagtalo-talo nila sa kanilang mga sarili. Sinabi niya sa kanila, bakit nyo pinagtatalunan ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin ba ang higit na madaling sabihin sa paralitiko, pinatawad ng iyong mga kasalanan, or bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka?" Okay? Ano ba yung pwedeng sabihin sa isang paralitiko? Pinatawad ng iyong mga kasalanan, or bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? Verse 10, "Upang inyong malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, okay? "Sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay." Bakit kaya ganun ang ginawa ng Panginoon? Okay? Bakit ganun yung kanyang sinabi sa isang paralitiko? Okay? Dahil ganun ang ginawa o sinabi ng Panginoon sa isang paralitiko, para makita, okay, kung nagtitiwala ba yung may sakit. Kung siya ba ay nanampalataya sa Panginoon. Diba? Akalain mo yun, siyempre, hindi ka pa naman magaling. Tatayo ka, tapos bubuhatin mo yung higaan mo. Diba? Pero yun po kasi yung paraan para tayo po ay gumaling or maligtas sa impyerno. Kailangan po muna nating mag-decide ngayon, okay? Kailangan po muna kasi tayo yung mag-first move bago ang Panginoon. Kumbaga, sabi sa Bible, kung hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Okay? Kung hindi ka nagtrabaho, wala kang sweldo. Okay? Kung hindi ka faithful, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya may rules ang Bible. Kailangan nating manampalataya para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, which is yung langit. Kaya dito, sinabi niya doon sa paralitiko, okay, ikaw ay tumayo, bumangon ka, at buhatin mo ang iyong higaan. Okay, verse 12, "Kaya tumindig kaagad ang paralitiko, at siya ay umalis sa harapan ng lahat na nagbubuhat-buhat or bumubuhat ang kanyang higaan, kaya ang lahat ay namangha at nalawhati ang Diyos na sinasabi." Okay? So, doon nakita ng Panginoon yung pananampalataya nung nakaratay na paralitiko. Ano pong nangyari sa kanya? Ang nangyari po sa kanya, okay, siya po ay tumayo, nanindigan. Ano nangyari? Siya ay gumaling. Bakit? Because of our Lord Jesus Christ, our Savior. Anong gagawin natin para tayo ay, okay, maligtas sa impyerno? Kailangan natin mag-first move. Kailangan natin magpakumbaba, humingi ng tawad because we are a sinner. Okay? Yes, tao lang tayo. Okay? Gusto natin maging banal. Pero sometimes, si Satan, okay, na siya ay nananalo sa laban natin, especially the temptation. Okay? Kaya, ano sabi dito? Sa verse 12, "Kailanman ay hindi tayo nakakita ng ganito. Yung mga tao ay sila ay namangha. Kasi ang ginawa ng Panginoon ay pinagaling niya yung isang paralitiko." Okay? Kung yung time na ganito, na siya ay nagpapagaling, alam niyo po ba na ngayon hanggang pwede pang mangyari yun? Ako naniwala ako na ang Panginoon ko ay ililigtas niya ako sa impyerno. Naniwala ako na ililigtas niya ako sa aking problema. Basta mag-first move ako. Kailangan kong lumapit sa Kanya. Kailangan kong maniwala sa Kanya na siya ang magsusolusyon ng aking buhay. Bakit? Wala eh. Wala na akong malalapitan, wala nang tutulong sa akin, kundi ang Panginoon na lang. Nawa lahat tayo ay ganun yung maging kaisipan. Kasi, totoo naman,
na ang Diyos na lang ang tutulong sa atin, time will come. Kahit na kaibigan mo yan, kahit na malapit mo yan, kahit na tinulungan mo yan dati, pero time will come, ang Diyos na lang yung ating malalapitan. Kaya praise the Lord, because we have God. Meron tayong Panginoon na tagapagligtas. Time will come, lulukohin tayo ng mga mahal natin sa buhay. Time will come, lahat ng mga tinutulungan natin ay iiwanan tayo at hindi na tayo papansinin. Okay? Time will come talaga. Okay? Tayo ay lalayuan na yung mga taong andyan sa atin lagi. Pero, ang Diyos andyan pa rin. Okay? Kasi, ang Diyos, okay? Siya ay Panginoon. Okay? Na nakakaintindi. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, okay? Kahit nakagawa ka ng kasalanan, ang Diyos, okay, hindi na niya yan maalala. Once na tayo ay humingi ng tawad, okay? Nakita niya ang ating puso, ang Diyos hindi niya na maalala ang iyong ginawang kasalanan. Kung yung tao hindi niya maitanggal-tanggal yung ginawa mong kasalanan, okay? Wala, tao siya eh. Pero if you want, okay, na maging parang sa Panginoon, na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, ang Panginoon, may erase agad yan sa utak niya eh. Hindi niya na agad-agad yan maaalala. Kasi ito ay tinanggap niya na, okay, humingi na tayo ng ating mga kasalanan. Kaya dito, nakita natin dito na mangha yung mga tao. Okay? Ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya lagi po natin tandaan, okay, ang Diyos po ay gagawa pa rin sa ating buhay. But kailangan po natin na manampalataya. We need God, okay? Kailangan natin mag-pray. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagpapakumbaba, na kailangan natin siya lagi. Okay po? Because time will come, ang Diyos na lang yung ating lalapitan at wala nang iba. That's the reality. Okay po? At kung ikaw, okay, hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka, yan yung pinaka-mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Kaya we are here to share the Word of God. We are here to share the Gospel. And we are here to share the good news. Kung ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos po ay nagliligtas sa impyerno. Ang Diyos napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Ang Diyos, mahal niya tayo. Okay? Ang Diyos ay andyan. Okay? Para gabayan tayo. Nawa, okay? Kung ikaw hindi paligtas sa impyerno, okay? This is the time. Okay? Sabi sa Revelation 1:8, lahat ng mga nagsisinungaling ay pupunta sa impyerno. Lahat, Romans 6:23, or Romans 3:23, lahat ng mga makasalanan hindi makaabot sa kalatian ng Panginoon. Ano pa? Romans 16:3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang pinupoint ko, lahat tayong makasalanan. Walang perfecto dito. Ang kailangan na lang natin ay sundan ang Panginoon. Sundin ang Holy Spirit ang nangusap sa atin. At nawa, okay, ligtas tayo sa impyerno. Kung ikaw hindi ka pa ligtas, okay, we have a prayer. Okay, paano ba maligtas sa impyerno? Sabi sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Okay, kapag ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, ikaw ay nagpakumbaba, okay, tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw po ay maliligtas. Thou shalt be saved. With ed. Okay, ibig sabihin past tense. Okay? Kailangan lang nating manampalataya at maniwala, magtiwala sa Panginoon. We have a prayer today. Sundan mo lang ako sa prayer. Ito yung paraan. Okay, para tayo po ay maligtas sa impyerno. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong buhay dahil kayo po ay napako sa krus upang bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay
papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, Romans chapter 8 verse 1, no condemnation. Wala nang hatol na kay Kristo pa. Kaya congratulations if you have, okay, kung ikaw alam mo na kung saan ka pupunta pag namatay ka, congrats. Okay, dahil ang Diyos yung nagligtas sa atin. Okay, bakit sa langit ka mapupunta? Because, okay, ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Okay, at nagsisi ka sa mga kasalanan mo. Alright, so dito nagtatapos yung ating pagbabasa ng Bible, and hoping and praying na ikaw po ay na-bless this day. Alright, so if you na-bless ka ngayong araw, so pwede mong i-share yung ating Facebook Live. Alright, mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-like sa ating Facebook page. Alright, at patuloy nawa kayong mag-tune in. Okay, so lahat ng mga nag-tune in ay pagpipray ko, si Tita Linda, si Mama, at saka si Ma'am Princess Delphine. I will pray for you. Panginoon makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito dahil nakapakinig po sila ng inyong salita. Salamat po kay Tita Linda na andyan, nawa ay time will come, makilala po kayo bilang tagapagligtas. Nawa Panginoon ay ingatan niyo po kanilang family. Okay po, nawa Panginoon ay kayo po yung patuloy na may taas sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila sa kanilang mga decisions. At nawa ay matagpuan po kayo, Panginoon. Dalangin ko na nawa kayo pong bahala sa kanilang family. Dalangin ko rin po si Princess Delphine, di ko naman siya kilala, pero nawa ay mas madami po siyang matutunan, maging mas malapit pa po sa inyo. Ang dalangin ko rin, Panginoon, na nawa kayo na po yung bahala po sa kanila, sa family, maging mabuti po siyang anak, Panginoon, maging masunurin, at lagi pong nagpapasubmit po sa inyo, especially sa inyong salita, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na andyan lagi si Mama, nawa lagi niyo po siyang patagin, ingatan, hindi po sa sakit, sa disgrasya, Panginoon, at nawa, Panginoon, mapagtagumpayan yung pagsubok na kinakaharap ng family namin, Panginoon, at nawa, kayo na po yung mangusap, Panginoon, sa mga bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na kayo na po yung lagi pong mag-guide sa aming mga decision, sa aming pagtulog, sa aming mga trabaho pa na gagawin. Nawa kayo po yung nawalalhati, nag-glorify sa aming mga ginagawa. At yung aming mga plano para po kami po ay lumago, Panginoon, makaaon sa hirap, sa buhay. Nawa kayo po yung mag-bless, Panginoon, dito. At hindi po ito galing, Panginoon, sa kasamaan ng Panginoon. Nawa, ito po ay maging karapat-dapat po sa inyong harapan po, Panginoon. Thank you for everything that you give me. Thank you for the wisdom. Thank you for the help. Kayo na po yung bahala, Panginoon, sa tirang oras. Purihin po kayo, Panginoon. Dito po ang dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. So, thank you for watching and see you tomorrow. Tapos na po tayo.